Hey, good evening everyone. Mag-ano tayo? It's okay. So ngayon, umpisa tayo ng face-to-face Bible studies. Marami na tayong Bible study via Zoom. Pero ito ang kauna-unahan magkakaharap tayo ng Bible study. Maganda to kasi nga, mas maganda ang interaction. So we welcome everyone, lahat po ng kasama natin ngayon, Cheryl and Dax, at saka yung mga magjo-join pa later. Papag-aralan natin ng isang napakahalagang isa sa importanteng men and women in the Bible. Kasi maraming katuruan tayong makukuha sa buhay nila kung paano sila ginamit ng Diyos at paano nangaral ang Diyos sa pamamagitan nila. So ngayon, kilalang-kilala niyo yung pag-aaralan natin si Noah. So hopefully matapos natin ngayon 3 chapters yung buhay niya. Makikita niyo na maraming koneksyon ang nangyayari sa atin doon sa nangyari sa kanya. Kung paano siya ginamit ng Diyos, kung paano ibigay ng Diyos ang kanyang plano, at kung ano ang nangyari dahil kung bakit na iba ang plano ng Diyos. Kasi ang plano ng Diyos ay ang mga tao talaga ay mabuhay ng walang patid. Dapat tayo mabuhay ng eternal. Kasi nga nagkasala tayo, yun ang itinakda ng Diyos. Ang nagkasala ay magkakaroon ng kamatayan. Okay? So you can stop po anytime kung meron kayong gustong linawin or itanong, anytime that's okay. Kasi nga yun ang kaibahan ng Bible study, hindi kamukha ng preaching na nakikinig lang kayo. So ito ngayon merong interaction. So it's free anytime na magtanong kayo. Even kayo dyan, pwede naman kayo magtanong, Dax and Cheryl. So umpisa natin sa Genesis chapter 6 kasi doon nag-umpisa ang kung saan ginamit si Noah. So last time, sana na niyo, no, kung hindi kayo naka-login, no, na pag reviewin niyo na lang yung recording kasi pinag-aralan natin si Jonah. Napakaganda rin ng nakuha namin mga lessons sa buhay ni Jonah. Buti ngayon si Noah. Si Noah kasi ang pagkakaalam natin nito, kilala natin to, siguro maraming umattend rin ng Sunday school. Si Noah, nandun yung arko, may mga hayop. Ganun ang madalas na picture natin, ang nakukuha natin pagka si Noah ang pinag-aaralan. But tonight, let us study. Remember po, lahat ito ay merong application. Merong application sa buhay natin. Because there's no point, pag-aralan natin ang buhay, sitwasyon, o anumang nangyayari sa Bible, kung wala namang connection sa nangyayari sa atin. Kasi yun ang Bible study. Otherwise, it's just be information. Bible study should help us be transformed sa mga nangyari. Okay? So kukunin natin yung nakaraang ilang libong taong nangyari, na wala na si Noah, matagal na siyang patay, pero nandito ang makukuha nating mga lessons. So hopefully, makukuha nating lahat. Okay? So chapter 1 verse 6. So hopefully, kung nandyan kayo, kung mas maganda NIV, pero lalabas naman sa screen ni Rish yung scripture para makuha natin. Okay. Lord, we thank you. We ask that you bless us, be with us in our studies. Lord, this is ang pag-aaral na kailangan namin talaga ang presence ng Holy Spirit. And the Holy Spirit is our guide, our teacher, the one who would illuminate everything for us. This is a difficult story. It's compelling and it's graphic. But we know, Lord, that you would cause everyone to receive lessons from you. And that's why we have this Bible study, so that we can get lessons that we can apply in our lives and our walk. So help us, Lord. Be with us. Those who are joining, let them, Lord, experience a wonderful audio and visual and video signal so that they can follow along with us. We
We ask for your blessing and favor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, basahin natin chapter 1. Chapter 6, verse 1. Okay. So this is a few years, ilang taong na nakaraan magbuhat nung pinanganak si Adan. So isa sa mga naging anak niya ay si Noah. Si Noah is from the 10th generation daw eh. So hindi namang marami nang lumabas na mga anak-anak, pero kung susuriin, ika-10 henerasyon si Noah magbuhat noong kay Adan. Okay, ang sabi dito, when human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them, the sons of God saw what the daughters of humans were beautiful, that the daughters of humans were beautiful, and they married any of them they chose. So, tinalaga talaga ng Diyos na magkaroon na mag-asawa, ikasal ang mga tao. Pero makikita natin dito yung verse 3, may sinabi ang Lord na makikita natin yung mga nagpakasal, yung mga nag-asawa ay hindi ayon sa kalooban niya. Kasi sabi dun sa verse 3, then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever. Ang ibig sabihin nun, ang espiritu ko ay hindi magtsatsaga, mangungusap sa mga tao ng habang panahon. Okay? So, ang Diyos ay marami siyang grasya. Gusto niya lahat ng tao ay magbago, makausap niya, madisiplina, maturuan, masave. Pero ang Diyos ay hindi merong hangganan ang pakikipag-usap sa atin ng Panginoon, ang diling ng Panginoon, ang grasya niya. Kasi hindi nga forever. Ang sabi, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Ibig sabihin, hindi eternal ang pakikipag-usap ng tao, ng Diyos sa tao, kasi nga ang mga tao ay mamamatay. They are mortal. That means, kailangan may mangyari dun sa mga tao na maganap na, maturuan nila, makita nila bago sila mamatay. Kasi pag namatay sila ay huli na ang lahat. Wala na ang pagsisisi, wala nang desisyon, wala nang relationship na ma-form. Kaya sabi ng Panginoon, kasi nga ang mga tao ay mortal, sabi, my spirit will not contend with humans forever. They are mortal. Ang Diyos natin ay matyaga. Lahat ay binibigay niyang opportunity sa atin para tayo ay maligtas, makita ang kanyang pananampalataya, ang kanyang grasya. Pero wag natin dapat abusuhin ang kalooban, ang kagandahang loob ng Panginoon. Kasi kung ang ibang tao nakikita natin, opportunities after opportunities ang binigay para magsisi, para makakilala sa Panginoon, hindi ibig sabihin lahat ng tao ay ganoon. Kasi desisyon ng Diyos yun, siya ang mag-decide kung gaano katagal ang isang tao, kung talaga magbabago ba yung taong yun. Kaya kung may opportunity at maganda nga, lahat tayo ay nag-respond na doon. Okay? So nakita ng Diyos ang kamalian. Okay? So makikita niyo po ang sabi, human beings began to increase in number on the earth and daughters were born to them. Tapos the sons of God saw that the daughters of humans were beautiful and they married any of them they chose. So the sons of God ay yung mga pinili ng Diyos, yung mga itinalaga niya, mga ginagamit niya sa kanyang kaharian. Pero ito, ang mga taong to, kahit na alam nila na ginagamit sila ng Diyos, malapit sila sa Diyos, ang dapat ang pinipili nila, yung mga mapapangasawa nila ay yung mga malapit din sa Diyos, nakakilala sa Panginoon. Pero dito makikita natin, ang tawag doon sa mga daughters, born from human beings. Ibig sabihin mga ordinaryong mga tao lang to. Wala silang relasyon sa Diyos. Oo. Kasi yun ang itinalaga ng Diyos. God wants us to be pure in our relationship, in our dealings, in our friendship. Lahat po yun ay dapat nakikiisa lang tayo doon sa mga nananampalataya na, kasi magkakaroon nga ng problema. Magkakaroon ng pag-aalitan. Kaya maganda talaga
Ang mag-asawa ay magkasama sa pananampalataya, magkasama sa church, yun nga, sa Bible study, kamukha nito. Kaya noon pa lang nakita na ng Diyos, inutusan na niya, kailangan ng magiging asawa niyo, ang pipiliin niyo, ay mayroon ding relasyon sa Diyos. Kaya ito, anak ng tao, mga babae, at mga anak na lalaki, the sons of God. Okay? Yun ang tawag, sons of God. Ibig sabihin, God is their father. God is their Lord and Master. Okay? Pero bakit pinili nila ang hindi nananampalataya? Mga babaeng hindi sumasang-ayon. Kaya nagalit ang Panginoon. Kaya ang sabi niya, my spirit will not contend. Kung titignan natin ang tono nito, galit ang Diyos. My spirit will not contend with humans forever. They are mortal. Tapos sabi niya, binigyan niya na ngayon ng warning. Ang sabi niya, their days will be 120 years. So marami nag-interpret nito, ang mga tao daw ay magiging, dapat ang edad lang nilang maximum na mararating nila is 120 years. Pero nasiyasat natin, we've searched, we've read, people lived in the past 900 years, 600 years, 700 years. So that application, that interpretation is not correct. So God did not ordain that men will only live up to 120 years. 120 years ang ibinigay ng Diyos bago niya gunawin ang mundo. Noong panahon ni Noah. Kaya ang sabi niya, their days will be 120 years. So makikita natin ito, magbuhat nung nangaral si Noah, yung ginawa niya yung barko, it took 120 years. So hindi hindi, kasi nga si Noah 900 years siya. Yung iba 600. Oo, kaya hindi yun ang sinabi. Ibig sabihin niya, itong henerasyon ngayon, bibigyan ko lang sila ng 120 years na magsisi manumbalik sa Panginoon dahil magugunaw na. Gugunawin na niya ang mundo. Okay, so hindi pa niya na-reveal kung paano. Okay? So, merong talagang hangganan ang grasya, ang patience ng Panginoon. So, kung meron tayong mahal sa buhay, maaaring pahiwatig na natin sa kanila. Hindi pwedeng, kung talagang magmamatigas ka, hindi natin alam kung hanggang kailan ang grasya ng Panginoon ay magiging applicable sa iyo. Kailangan magdesisyon ka na, kapatid. Magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Okay? So, it took Noah 120 years to build the ark. Kasi nga napakalaki. Malalaman natin dito kung ilan lamang ang nag-build noon. So during that 120 years, maraming kasalanan sa mundo, Noah was preaching. Makikita natin walang nag-respond. Okay? Now, verse 4. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God went to the daughters of humans and had children by them. They were the heroes of old, men of renown. Bakit sinabi dito yung Nephilim? Ang Nephilim po ay mga higante sila. Malalaki ang size nila. So it's unusual. It's abnormal ang nangyari. Ito daw ay mga anak ng mga babae at mga anak ng Diyos na nagpakasal. So dito may pinapahiwatig ang Diyos, hindi magiging maganda ang bunga nila. Though this is physical, it also relates to a lot of problems, emotional, spiritual. Kaya talagang kung yan ang ipangaral natin sa mga anak natin, kung sila ay may pagkakataon pa, bata pa, himukin natin sila, turuan natin sila ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya natin, yung pinapaniwalaan niyo po ay hindi mali. Hindi mali yan dahil yan ang nakalagay sa Biblia. Ito ang Diyos. Itong Biblia ay tinuturo kung sino talaga ang Diyos na totoo. Walang ibang Diyos na dapat sambahin at paniwalaan. Okay? So yun ang nangyari, parang abnormal in sizes, kasi nga hindi tama ang relasyon. Parang ipinahiwatig na ng Diyos. It doesn't mean naman ang lahat ng papanganak ng mga
hindi mananampalataya ay magiging abnormal. No, hindi. Kasi marami naman tayo nabasa, na experience, nakita na hindi naman laging ganoon. Pero minsan gumagamit ang Diyos ng mga grupo ng tao para maipahiwatig niya ang mensahe para sa lahat. Okay? Verse 5, eto na naman. Ang sabi, the Lord saw how great the wickedness of human race had become on earth. Ang Diyos mismo ang nakakita. Totoo naman nakikita ng Diyos di ba? Nakikita niya ang lahat. Pero dito, ini-emphasize, the Lord saw. Ibig sabihin, wala nang dapat hanapin pang ebidensya, wala nang kailangang witness para i-prove na ang mga tao ay nagkakasala at sukdulan na ang ginagawa nilang pagkakasala. The Lord saw. Okay? Hindi na sa mga Kristiyano, hindi na to dapat bago. Hindi na tayo dapat mabigla na God sees everything. But ine-emphasize dito na nakikita ng Diyos at wala nang ibang makakapagtuligsa, walang makaka-oppose doon sa magiging desisyon ng Panginoon kasi sa mismo ang nakakita ng kasamaan. Sabi, the Lord saw how great the wickedness of the human race had become on earth, and that every inclination of the thoughts of the human hearts was only evil all the time. Bigat, no? Lahat daw ng inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Siguro ang Tagalog nun, lahat ng ninanasa, lahat ng gusto, lahat ng appetite ng puso ng tao daw noon ay puro kasamaan. Kaya nga, every inclination of the thoughts of human heart was only evil all the time. Pagising sa umaga, kasamaan, pagsuway sa Panginoon, sa hapon, sa gabi, lahat ng dako, lahat ng pagkakataon, puro kasamaan ang iniisip. Every inclinations of the thoughts of the human heart was only evil at the time. Sabihin natin, paano kaya yung nangyayari ngayon? Maaring gano'n na rin siguro. Kasi nga, ang tao ngayon, kung napapansin natin, lumalaki ang kasalanan. Nag-iimbento ng mga kasalanan. Lahat ng klasing labag sa utos ng Diyos ay naiisip ng tao. Kaya nga kung ang every inclination of the thoughts of the human heart at the time ay na-observe na natin ngayon, nakikita na natin ngayon. Okay? Verse 6, the Lord regretted that He had made human beings on the earth. Okay, regretted. Ngayon, yung English word po, minsan kasi English yun, pero ang translation talaga sa original language ay hindi ibig sabihin. Kasi nga, tayo di ba meron tayong regret? Parang nagsisisi ka. Okay, emphasize natin. Kailan ka nagkakaroon ng regret, Arnold? Halimbawa, nag-decide ka ngayon, tapos nag-regret. Meron kang dinesisyonan. Kailan ka nag-regret? Kasi nag-regret ka, halimbawa ganito, sige, pasimple na. Halimbawa, bumili ka ng kotse, so, binili mo na yung kotse, bibilin mo na siya. And then, nag-regret ka. Kasi merong information sa'yo na dumating. Sa'yo, akala mo na, example lang, yung Toyota ay the best car na. So, dinesisyon naman na binili mo na yun. Ngayon, dumating sa'yo na may mas maganda pala sa Toyota. Whatever that is, BMW, Mercedes. Di ba ang mangyayari ngayon, magre-regret ka? Kasi may mas maganda. Pagpaligay mo ng hindi issue sa'yo ang presyo. Kung gusto mo kung ano maganda talaga. Example lang yun, no? So, ang isang tao nagre-regret kasi meron siyang desisyon na ginawa, tapos merong dumating na information na mas maganda pala. Kaya siya nag-regret. Ganon din ang asawa, ang anak, ang school, ang bahay. Minsan nagre-regret kasi kung meron siyang nakitang mas maganda. Pero ito, kasi nga, ang Diyos hindi siya pwede mag-regret. Kasi alam na niya eh. Kung pinili niya, wala na makakapagdagdag sa kanya ng information. Lord, ito, additional information, hindi mo ito nakita nung pinili mo yun. So, ang ibig sabihin ng regret dito is he was just grieved. God cannot be regret. Siguro yun lang na tamang naging English translation. Remember po, ang Bible natin ay hindi sinulat na English, hindi sinulat na Tagalog.
ang Old Testament ay Hebrew, ang New Testament ay Greek. Hebrews and Aramaic yung Old Testament. Tsaka yung New Testament ay Greek yun talaga yung kabuuan. No? So, tinranslate na lang sa ngayon, English. Okay? So, pag tinatranslate nila sa English, minsan wala silang mahanap na salita, yun na lang talaga. So, ang ibig sabihin nito, nung makita ng Diyos ang kasamaan, nalungkot siya. The Lord regretted that He had made human beings on the earth. Nalungkot siya dahil nung God regretted that He had made human beings. Hindi ibig sabihin nagsisisi ang Diyos. Hindi ibig sabihin hindi niya nakita to na magkakasala ang tao, na madadapa at magiging masama ang tao. Nakita na niya yon. So ang ibig sabihin ng regret, dahil meron siyang plano at nakita niya ang kasamaan, magiging iba na ngayon ang magiging plano niya o iba na ang gagawin niya. Ibig sabihin, gusto niyang buhayin ng mga tao ng hindi makakatikim ng sakit, ng kamatayan, ng problema. Pero nagkasala, kaya gagawa ang Diyos ng ibang plano para maisalba uli ang tao. So that's the meaning po ng regret. So God was grieved that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. So basahin niyo sa Tagalog kung meron nga, His heart was deeply troubled. Nakita niyo yun, nakalagay doon? His heart was deeply troubled. So isipin mo natin dito, ang lahat ng kasalanan ay naaapektuhan ng Diyos. Nalulungkot siya, naaapektuhan ng kanyang puso. Ganon katindi ang kasalanan. God, naoobserbahan niya yun, nakikita niya yung kasalanan, but He was grieved, nalulungkot siya, and He was deeply troubled sa puso niya. That's how God is affected by our sins. Whenever we commit sin, whenever we disobey God, God is troubled, grieved, and His heart was deeply troubled. So ganon, because God is a holy God. Whenever a sin is committed, lalo na ang mga anak niya, na isinalba na niya, meron siyang relasyon, of course, His heart will be deeply troubled. So the Lord said, so nagdesisyon ng Panginoon, dahil punong-puno na nga ng kasalanan, ang sabi niya, I will wipe from the face of the earth the human race I have created. Lilipulin na niya. Papatayin niya. So this was during the time ni Noah. Okay? I will, lahat ng tao, ibig sabihin na wipe from the face of the earth. Aalisin. With them, animals, the birds, and the creatures that move along the ground. Pati ang mga hayop. Antindi, no, nang naging desisyon ng Panginoon. So lahat, ibon, lahat ng gumagapang, lahat ng klase ng hayop ay mamamatay. Sabi, creatures that move along the ground. For I regret, ina naman, that I have made them. Regret, so He was troubled, He was grieved, He was troubled, His heart was affected by all the sins. But, etong maganda, sa gitna ng napakalaking kasalanan, ang buong mundo ay gumagawa nun, sabi sa verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Ang ganda, no? So nakita niyo po ang ang dalawang contrast. Verse 5 sabi, the Lord saw how great the wickedness. Nakita ng Panginoon ang kasamaan. But verse 8, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Ano ang favor? Ano ang nagustuhan ng Panginoon sa buhay ni Noah? Nandun sa verse 9. Ang sabi, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. He walked faithfully with God. So righteous na siya, blameless, and walking faithfully. Paano hindi malulugod ng Diyos sa buhay niya? Righteous, blameless. So Noah was not perfect. Hindi siya sinless. Because wala talagang taong sinless na nabuhay. Ang ibig sabihin, blameless among the people, kung i-compare mo si Noah doon sa mga taong nagkakasala, siya ay wala kang mapipintas
na ginagawa, ibig sabihin hindi niya ginagawa yung ginagawa ng iba. Kasi sabi, blameless among the people. Among the people. So comparing Noah with the wicked people at the time, he was blameless. Hindi niya ginagawa. Hindi siya nakikiayon, hindi siya nakikipractice dun sa ginagawa ng mga tao noon. He walked faithfully with God. Nananampalataya sa Diyos. Righteous, may tamang relasyon siya sa Diyos at sa kapwa. Okay? Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Kung meron kayong question na, pero inaano natin to para makuha niyo ang picture bago natin makuha mamaya yung nangyari. Okay, verse 11. So, lahat ng tao ay masama, may isang taong mabuti. Okay, so we've established everyone was wicked, and there was one man who was righteous, blameless, and who walked faithfully with God. Kaya maintindihan natin, kaya ginamit siya ng Diyos. Ginamit ng Diyos. Sino ang ginagamit ng Diyos? Sino ito ma-establish natin dito, yung mga sumusunod sa Kanya. Yung mga may relasyon sa Kanya at mayroong pananampalataya sa Kanya. Kasi kaya pinili si Noah na maging daan at maiwan at hindi maisama doon sa mga mamamatay. Okay? Now, verse 11, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. God saw, yun na naman, God saw, nakita naman niya how corrupt. Kanina nakita natin, verse 5, God saw the wickedness. Ito ngayon, verse 12, God saw how corrupt the earth had become, for all the people on earth had corrupted their ways. Lahat daw. All the people on the earth had corrupted their ways. Makikita natin, parang sasabihin natin, ganun pala ang buhay noon. Pero kung i-compare natin, parang ganito rin ang nangyayari. Pero kasi nga, hindi natin natitikman pa yung natikman ng tao noon. Kasi merong pinangako ang Diyos, malalaman natin mamaya. Okay? For all the people on earth had corrupted their ways. So God said to Noah, kanina, di ba sabi ng Panginoon, lilipunin ko, I will wipe from the face of the earth the human race. Sinabi ng Panginoon yon sa sarili niya. Tinilaga niya. Siguro kausap niya ang Holy Spirit o Jesus Christ. Silang tatlo. Pero ngayon, sinabi niya, inulit niya yung kay Noah, verse 13. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. Yun, makita niyo, verse 13. I am going to put an end. Papatayin niya, will wipe, or lilipulin, everyone will die. Ang sakit, no? Bigat. Everyone will die. That includes women and children, young and old, babies, elderly, lahat mamamatay, kasi pati ang mga hayop. Pakita na, parang isipin ngayon natin, ang bagsik talaga ng Panginoon because He's holy. And God is a holy God and is a just God. Ibig sabihin po ng just, ang Panginoon, pag may itinalaga siyang kaparusahan, ay yun talaga ang magiging parusa. Sinabi niya kasi, ang lahat ng nagkakasala ay mamamatay. Sinabi niya yung kay Eva at kay Adan, the moment you eat, disobey this, the moment you eat this fruit, you will die. That's why He died. Ito rin ang mangyayari. So God is holy, God is just. Hindi niya pwedeng palagpasin ang pagkakasala na walang kaparusahan. Then He's no longer just. Ibig sabihin, nagbibigay lang siya ng excuse. Di ba ang just ay pare-pareho ang tatanggapin ng mga tao. Kung nagkasala sila, lahat sila ay mamamatay. So that's how we should view sin. God is grieved and there is a just punishment for everyone. Okay, so God said to Noah, I'm going to put an end to all the people, for the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So gugunawin niya ang mundo. Okay? So,
Eto ngayon, yung instruction na binigay niya kay Noah ay ni-reveal na ng Diyos kung paano niya gagawin 'to, paano niya paano niya lilipulin ang lahat ng mga taong buhay. Sabi niya, verse 14, "So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it." So, the ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, 30 cubits high. So, yung size, dinidescribe sa atin. Make roof for it, leaving below the roof and the opening 1 cubit high and around. Put a door. Makita nyo, 1 door lang. Ang laki-laking arko na maraming tao, maraming hayop na kukunin, pero there's only 1 door. What is this telling you? God is giving us a portrait of Jesus Christ. There's only 1 door. There's only 1 way. There's only 1 way para makapasok ang mga tao doon. There's only 1 door. Di ba karamihan ng ship, yung maraming pinto yun. Kasi lalo na pag emergency, required yun, marami talagang pinto. Pero ito, ang laki-laking barko, sabi, ang utos sa kanya, put a door in the side of the ark and make lower, middle, and upper decks. So maraming decks, pero isa lang ang pinto. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has breath of life in it, everything on earth will perish. So yun ang gagawin niya. Lulunurin niya. Magkakaroon ng baha. I'm going to bring flood waters. Yung panahon ni Noah, hindi pa nakakakita ang tao ng ulan. Hindi pa umuulan noon. Kasi umuusbong lang yung tubig nang gagaling sa ilalim. So, no one has seen rain. Kaya yung gagawin ng Diyos, wala pang nakakitang tao. Wala pang naka-experience noon. Okay? Everything on earth will perish. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark. You and your sons and your wife and your sons' wives with you. So 3 ang anak niya. Isasama yung mga asawa at saka yung asawa ni Noah. So ilan sila? 8. 3 anak niya, 3 asawa, si Noah at saka yung ano niya. Yun lang ang natira. 8 tao sa buong mundo. Kasi sila lang ang righteous. Siguro kung may nagsisi nun, maaaring naisama sa barko, doon sa ark. But they're the only one. So remember, 120 years, Noah preached. Noah built the ark. While he was building the ark, he was preaching. 120 years. Okay. You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. So, lilipunin ng Diyos ang buong mundo. Pero, hindi siya mag-uumpisa uli. Kasi pagka ginawa niya, ang Diyos kasi pag gumawa ng isang bagay, hindi kamukha natin pag may projects tayong ginawa, pag hindi natin gusto, mag-umpisa na lang uli ako. Ito kasi, siniguro ng Panginoon na may mga titirang tao na para ituloy na manganganak uli sila. Hindi lamang tao, pati mga hayop. Pati mga hayop, male and female, to keep them alive with you. Dahil ang plano ng Diyos, pagkatapos ng baha, ay mag-uumpisa uli, manganganak uli, doon sa grupo doon sa pamilya ni Noah. Kaya, kung talagang isipin natin, galing tayo kay Adan, pero si Noah kasi galing kay Adan. Pero ang totoo nun, nag-umpisa tayo kay Noah. Kasi nga everyone na wipe out, namatay. So ang lumabas nun, nag-ano tayo. Pero karuktong pa rin si Adan. Kasi yung namana ni Noah ay galing pa rin sa ninuno niyang si Adan. Okay? You are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female. So makita na natin dito, nakikita na natin ang plano ng Diyos. Lilipulin niya lahat ng tao, pati hayop ay mamamatay.
Pero sisiguraduhin niya na ang procreation ay mananatili, magpapatuloy. Okay? Sige, question. Mm. Hindi nakaano dito sa Genesis. Kung babasahin natin ngayon, nandoon kasi sa ano yun, sa 2 Peter, 1 Peter and Hebrews, anuhin natin mamaya. Doon sinabi nila that Noah was preaching, that Noah preached righteousness but no one listened. So hindi nilagay dito, pero doon sa other books, kinonfirm yun nila Peter, doon sa Hebrew, doon sa New Testament. Mamaya hanapin natin yun. Yup, 120 years. Oo, kasi nga yung Noang pelikula, kasi nga yung ginagawa nila talagang hindi naman ng biblically Pero wala po yung mga saan? Nandiyan siya pero hindi naman sila kasi lahat sila nga, hindi siya naniniwala. Kasi sinasabi niya, babahain. Walang naniwala dito. Dahil nga wala pang ulan na nangyayari noon. Kaya wala rin Tsaka hindi pa nila na-experience, no one experienced baha noon. kasi Makes ganito sense. lang. Oo. Yun. So, yun ang 120 years no one listen. Kasi makikita natin, silang 8 lang talaga ang nakapasok. 120 years, ganun ka nakaba ang grasya ng Panginoon. Meron kayong question na mag-ante? Just not-check mo yung chat. Wala naghihintay sa meeting room? Okay. Okay, you are to take every kind of food that is to be eaten and store away as food for you and and for them. Noah did everything just as God commanded him. Okay, so sinunod ni Noah lahat ng inutos sa kanya, yung size ng barko, yung lahat ng hayop, ilang pares ang isasama niya. Okay? Now chapter 7. The Lord said to Noah, "Go into the ark, you and your whole family." Okay, lahat yung buong pamilya kasama. But read this, because I have found you righteous in this generation. Ano po napansin nyo? Wala kayong itatanong doon. So, buong pamilya ay pinapasok niya, 8 sila. But look what God said, because I have found you righteous in this generation. So makikita natin, isa lamang na righteous sa pamilya ay nadadamay na ang buong pamilya. So importante po talaga na yung nga, Padre de Familia, doon nag-uumpisa sa kanya. Hindi naman sinasabi dito na unbelievers yung niya, yung 3 anak niya, yung manugang niyan 3, yung asawa niya, hindi sinabi. There could be believers. Pero kasi ang in-emphasize ng Diyos ay isa lang. You! I have found you righteous in this generation. What is this telling you and me? Lahat tayo. Someone that is righteous in the family would bless the whole family. Remember po, this is blessing. This is blessing and this is at the time. Ang hindi rin naman itinuturo ng Biblia na sa loob ng bahay ay isa lang ang masisave, save ng lahat. Hindi rin naman tinuturo 'yon. Pero the blessing of God will pwedeng maapektuhan ang buong kasi remember po, ang salvation is individual. The father cannot save the son or the daughter, or the husband cannot save the wife, or the son cannot save the mother. It's individual po. Pero minsan ang grasya ng Panginoon, ang blessing ng Panginoon ay pumapasok sa buong bahay kahit isa lang ang Kristiyano, kahit isa lang ang mananampalataya. And this is what is being emphasized here. I found you righteous. Pero ang sabi niya, go into the ark, you and your whole family. And that's how God gracious to us. So, siyempre, ipangaral pa rin natin, turuan natin, tulungan natin ang mga anak, kapatid, nanay, biyenan, na sila ay magkaroon ng pananampalataya at relationship sa Panginoon.
Okay, take with you 7 pairs of every kind of clean animal, male and its mate, and 1 pair of every kind of unclean animal, a male and its mate, and also 7 pairs of every kind of bird, male and female, to keep their various kinds alive throughout the earth. So nakita nyo kanina, isa-isang paris lang. Pero dito sa may verse 7, in-emphasize ngayon kung ilan talaga. So 7 pairs, yung mga malilinis na hayop. 1 pair lang ang mga hayop na marurumi. Doon ngayon sa may Leviticus, in-explain sa atin kung ano ang malinis na hayop at marumi. Pati yung mga seafood. Okay? Pero ngayon, inano na, we can eat, hindi na nagkakasala ang tao noon. So makita nyo, even before the Leviticus, ay may alam na ng mga tao kung ano ang malinis at marumi. Kaya yung mga malilinis na hayop lamang, inuutos ng Diyos na i-sacrifice sa Kanya. Okay? So, kaya makita mo, 7. Remember, at the time po, everyone was vegetarian. Wala pang kumakain ng karne noon. Doon sa utos ng Diyos kay Adan at kay Eva ay every seed, every green vegetation, that's your food. So no one was eating any meat. Ang mga hayop noon ay hindi pa mabangis. Ang mga hayop, mga leon, damo ang kinakain nila at kasi wala pang instruction ng Diyos na kumain ng karne. So everyone was kung inutos na tao, yun ang kakainin lang nila, vegetable, green, and that's what happened. Kaya, wala ba kayong question yung mga hayop na pinasok doon? O hindi kayo nagtataka na walang mabangis, walang kumain ng, hindi sila nagkainan. Kasi nga, they were all vegetarians noon at nilagay naman ng Panginoon na inutos kay Noah na magdala siya ng mga pagkain para sa lahat. Okay? So, pumasok na ang lahat ng hayop. Ngayon, dun sa verse 4, let's read this. 7 days from now, I will send rain on earth for 40 days. Ayan, dito pala mag-uumpisa ng rain. I will send rain on earth for 40 days and 40 nights. And I will wipe from the face of the earth every living creature I have made. No one here, no one complained. Wala tayong nabasa dito yung buong pamilya ay pumasok sa barko at naghintay sila ng 1 week. Nothing happened. Di ba? That could be, kung siguro kung kasama tayo noon, Lord, inutusan mo kami gumawa ng barko, nandito na kami kasama ang buong hayop, sinarado mo na ang pinto. Ano ang barko? Saan to mangyayari? Ano mangyayari nito? 1 linggo kang naghintay. But no, we couldn't read any complaint or any doubt or any question. So ganun po ang inaasahan ng Diyos sa atin. Kahit hindi pa natin nakikita ang sagot, reason, ang purpose, sumunod tayo. Many times we couldn't see, but probably everyone in the family ni Noah ay nagtatanong, what are we gonna do here, Lord? Ano lang, may 3 araw na kami naghihintay dito. 4 na araw na. 5 days na, 6 days na. Pero dito ang sabi sa kanya, I will send rain on the earth for 40 days. So 4 na pong araw na umulan, non-stop, gabi at umaga. 40 days and 40 nights. Ito po hindi lang ulan na talagang kahit ba yung bagyo sa atin, makikita natin dito ay makikita natin dun sa verse 6. Okay? Verse 5, ang sabi, and Noah did all that the Lord commanded him. Okay? Noah was 600 years old. Tamo 600 years old. So, hindi applicable talaga yung 120 years na yung length ng buhay nila. Okay? It's 120 years preaching and waiting for God's judgment.
Okay, verse 7. And Noah and his sons, his wife and his sons' wives entered the ark to escape the waters of the flood. Verse 8, pairs of clean and unclean animals, of birds and of all creatures that move along the ground, male and female, came to Noah. Kasi nga maraming nagtatanong, paano nakuha lahat ni ni Noah lahat yung mga hayop sa buong mundo? It's a hard task. But remember, 8 lang sila, gumagawa siya ng barko. And this is the answer. Verse 9, every animal came to Noah and entered the ark. God caused those animals na pumasok sila. Sila mismo ang lumapit, sila mismo ang pumasok sa loob ng barko. Ay, hindi ba nakinig? Verse 9, male and female came to Noah and entered the ark as God has commanded Noah. Came to Noah. Sila mismo ang lumapit kay Noah. Kasi nga, imposible na paano niya tawagin, no? Lahat ng klase ng hayop, lahat ng ibon. Okay? So, yun ang God even caused. Pag sumusunod ka talaga, maski ang imposible, maski ang mga hindi mo pa nakikita, ay gagawan niya ng paraan. Ay ipapahintulot ng Diyos na yun ay maging posible lahat sa iyo. Imposible na lipulin niya ang lahat ng hayop. But God caused everyone to come to Noah. Okay? Verse 10, and after 7 days, paghintay nila ng 7 days, the flood waters came on earth. In the 600th year of Noah's life, 17th day of the second month, on that day, all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of heaven were open. Okay, anihin natin to, pag-aralan natin kasi nga, kung iisipin natin, imposibleng lumubog ang buong mundo sa pamamagitan ng ulan. Imposibleng lumubog, imposibleng magbaha. So, kung babalikan natin yung Genesis 1, hinati ng Diyos ang tubig. Yung tubig dito at yan doon sa firmament. Di ba sinabi niya, there'll be water on the earth and there'll be... Hanapin mo ngayon ni Riz. Let's quickly read that. Merong tubig sa alapaap noon. Hindi lamang yung ulap. Bukod dun sa ulap, merong pang water na ni-reserve ang Panginoon noon. Kaya nga meron ditong flood waters eh. Yung floodgates. Okay, Genesis 1:6. Let's quickly read this. Sabi, let there be a vault between the waters to separate water from water. Noon hindi natin naalala. So sabi natin, so ginawa ng Diyos yung mga dagat, yung mga ilog. Meron din pala siya, sineparate niya yung tubig doon sa sa atmosphere. Meron tubig doon. Let there be vault between waters to waters, separate water from waters. Kasi ang maraming ang tubig ang earth natin. So doon ang nanggaling. Yun yung flood waters na binuksan ng Panginoon. Kasi nga, kung yung ulap lamang ang magbubuhos ng ulan, hindi enough yun na ilubog ang buong daigdig. So pati yun ay pinalagpak ng Diyos. Kaya makita nyo, itong ulan na ito, kung may imagine natin, ay hindi lamang yung mga patak na kahit malalakas, talagang parang tabo-tabong binuhos balde-balde. Kasi binuksan niya yung floodgates eh. Oo, parang ano na talaga, parang naging waterfall. That imagine mo for 40 days na nakita ng mga tao na nakita nila isang bagay na hindi pa nila na-experience. And they probably were doon lamang nila nakita, na-realize, ang totoo yung pinapangaral ni Noah. Totoo yung 120 years na pinagtatawanan nila si Noah na gumawa ng arko sa gitna ng disyerto.
paano magkakaroon ng baha dito? Saan manggagaling yon? Okay? So now they've realized, remember po, ang pagkaka-realize, yung ang pagsisisi ay huli na. Kaya nga, this is a reminder for all of us. Sa kabilang buhay, pag namatay na ang tao, wala na. There's no second chance. There's no more second chance. So wala pong purgatorio na may mga tao ay may second chance, John. God has told us, the Bible has told us, there's only heaven and hell. Destiny. The presence of God or ang impyerno. Ito. So, on that day, all the springs of the great deep, hindi lang yung bumuhos yung tubig doon. Yung bumulwak kasi may reserve pala tayong tubig sa ilalim. Kaya nga merong, di ba, may mga springs na lumalabas, meron pang naguhukay sila, may nakukuha silang tubig bukod doon sa dagat. Yun nga yung yung mga lumalabas, doon daw ay great deep burst forth, sumabog at lumabas lahat ng tubig nasa ilalim ng lupa at lumagpak at umuulan pati yung floodgates of heaven, and that's how kung ma-experience siguro natin yun, that's how the wrath of God was displayed at the time. And the rain fell on the earth 40 days and 40 nights. Kaya po lumubog todo ang mundo. At doon nanggaling ang lahat ng tubig. Okay? On that very day, verse 13, Noah and his sons, Shem, Ham, and Japheth, together with his wives and the wives of his 3 sons, entered the ark. They had with them every wild animal according to its kind, all livestock according to their kinds, every creature that moves along the ground according to its kind, and every bird according to its kind, everything with wings. Kung makita niyo po, ini-emphasize dito every kind. Every kind. Doon sa bawat uri. Kaya hindi po talaga pwedeng hindi pwede ang baboy at ang kabayo ay mag-mate. Hindi pwede yung ibang uri. Ngayon, wala ba kayong question dun sa mga hayop na pinasok? No one has a question about that? Paano nagkasya yung mga hayop doon? Huh? Oo nga, pero sa dami ng hayop, di ba? Isip natin. Sige, kung kung gusto niyo i-question mo mamaya, kasi dapat maglaro sa isip natin, paano nga nagkasya yon? Okay? Yung giraffe, yung elepante. Remember na, meron pang mga, meron pang mga dinosaur. Na-extinct lang man sila nung Okay. Pairs of all creatures that have the breath of life in them came to Noah and entered the ark. Verse 16, chapter 7, verse 16, the animals going in were male and female of every living thing, as God has commanded Noah. Then the Lord shut him in. So it was God who closed the door. When God closes the door, no one can open. So siniguro ng Diyos, nung isinarado na niya yung kaisa-isang pinto ng arko, wala na makakalabas. O everyone na nasa loob ay safe. Safe na sila kasi hindi na makakapasok ang tubig. Nung man nasa labas, ay hindi na makakapasok. So God shuts the door. Everyone inside were safe. Everyone outside the door died, perished. Now, we must be able now to determine, sino yung mga nanonood, tsaka saka itong nandito, you should be able to tell which side of the door you're in.
Nasa labas ba kayo? O nasa loob? If you're not sure, then there's a question about your eternity, your salvation. You should question that. You should be able, now that you have established whether you're Christian or not, believer or not, you have faith in Jesus Christ, you should be able to tell which side of the door you're in. Kasi dito, then the Lord shut him in. For 40 days, the flood kept coming on the earth. 40 days na umuulan. I cannot just, can you just imagine, matanda, bata, mga bagong panganak, babae, lalaki, namatay. And this is horrible, di ba? Drowning is one of the most horrible way to die. Because it will take minutes or seconds bago ka talaga mamatay. This is horrible. Yung kaysa nga yung mga fire and brimstone na umano yung mga tao. But this is kaya nakita natin ang galit ng Panginoon sa pamamagitan nito. Okay? For 40 days the flood kept coming in on the earth, and as the waters increased, they lifted the ark high above the earth. Okay. So nasa lupa yung ark, nung dumami na ang tubig, nilift na yung ark. See, the water from God caused people to die. And at the same time, the same water lifted the ark up above the earth. The same water ay nilipon, pinatay lahat ang tao sa mundo. Pero isinalba yung pamilyang nasa loob ng ark. The water rose and increased greatly on the earth, and the ark floated on the surface of the water. Kaya nag-float siya. The waters rose and covered the mountains to a depth of more than 15 cubits. Ang equivalent daw po ng 15 cubits is about 30 feet. So yung pinakamataas na bundok ay lumubog ng 15 cubits o 30 feet. So siniguro talaga na walang nakaligtas. Sige, question. Sa mga namatay, parang kasi may mga bata po. No, sama sila. Kasi nga dito, ibig sabihin lahat nagkakasala talaga nun. Walang sumunod. Kasi nga, sinowa lang talaga ang righteous. Eh. Siguro kung mayroong iba, ay isinama sila ng Diyos doon sa sa arko. Kasi nga sabi, every heart has inclination to do evil. Yun nga, masakit. Di ba masakit isipin? Mga baby na inosente, bagong panganak, maliliit, 1 taon, 2 taon, mga inosente pa talaga ay nasama. Cannot question God. Why did God allow that? Why did God not just kinuha muna niya ang mga bata? We don't know. God just promulgated the judgment. It's a horrible, nakakatakot po talaga na mahulog ka sa kamay ng Diyos na naghuhusga. It's scary to fall in the hands of the living God. Yun nga daw, pagka hindi natin siya pwedeng kalabanin, isuwayin. Okay? Nasa Yes, first a question lang. update ko eh. Ano yan? Mga son of God, may mga anak din sila, di ba? Oh, yun. Sa namatay mo. Parang kung hindi pa ito nakunin lang ni Lord yung Oo. Pero walang sinabi dito, sabi everyone, 8 lang ang nakaligtas talaga. Sila lang ang nag-umpisa uli.
Okay. Oo nga. Verse 20, chapter 7, verse 20. The water rose and covered the mountains to a depth of more than 15 cubits, 30 feet. Every living thing that moved on the land perished. Birds, livestock, wild animals, all the creatures that swarm over the earth, and all mankind. Pag sinabing all, lahat. Yun lang talagang sa barko ang natira. Everything on dry land that had the breath of life in its nostrils died. Every living thing on the face of the earth was wiped out. People and animals and the creatures that move along the ground and the birds were wiped from the earth. Only Noah was left. Verse 23. Only Noah was left and those with him in the ark. Yan lang po ang natira. Noah and only those in the ark. The waters flooded the earth for 150 days. 150 days na nandoon sa nandoon na natili yung tubig. Pero siniguro nga na talagang wala nang nag-survive. Okay? Malagim. But, chapter 8 po, sabi, but God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark, and he sent a wind over the earth, and the waters receded. Bumaba na. So again, this is supernatural. God sent the wind over the earth, and the waters receded. Meron po kayong question, ha? Mag-ano kayo kung meron kayong question dyan sa inyo. Dito rin kung meron kayong question. So nagpadala ang Diyos ng hangin. Hindi na in-explain saan hinipan yung mga tubig. Pero nag-umpisa nang bumaba. The waters receded. Now, verse 2, ito po maganda. Oh. Now, the springs of the deep and the floodgates of heavens had been closed, and the rain had stopped falling from the sky. The water receded steadily from the earth, and at the end of 150 days, the water had gone down, and on the 17th day of the 7th month, the ark came to rest on the mountains of Ararat. The waters continued to recede until the 10th month, and on the first day of the 10th month, the tops of the mountains became visible. 150 days na nakalubog ang buong mundo. Punong-puno na. Verse 6, and after 40 days, Noah opened a window he had made in the ark and sent out a raven. And it kept flying back and forth until the water had dried up for the earth. Okay. Ano yung uwak ba yon sa Tagalog? Raven. Okay. So, lipad siya ng uwak. Yung uwak naman ay lumilipad-lipad lang, pabalik-balik, pero hindi siya pumasok ng ng arko. May mali. Ay, Okay, so dalawa yung ibong pinalabas niya. Yung uwak, pabalik-balik, kasi nga siguro wala siyang madapuan. But yung verse 8, then he sent out a dove to see if the water had receded from the surface of the ground. Ito, yung verse 9, but the dove could find nowhere to perch because there was water over all the surface of the earth. So it returned to Noah in the ark. He reached out his hand and took the dove and brought it back to himself in the ark. Okay, can you see the picture na? Yung uwak ay palipat-lipat. Palipad-lipad. Lumilipad, umaalis, pero bumabalik, pero hindi siya pumasok ng arko. Yung dove, pinalipad niya, pero bumalik sa loob ng ark. Kasi nga, si Noah sabi, he reached out his hand and took the dove and brought it back to himself in the ark.
Remember, yung raven po is an unclean bird. So, hindi na siya nag-atubiling, hindi na siya na pumasok ng arko yung ibon. Yung dove, dahil malinis siya, ay pumasok siya. Hindi sinabi dito, but let's explore our imagination. Saan dumadapo yung uwak? At anong kinakain niya? Sa mga patay. Dahil you can imagine maraming lumutang na ng tao at hayop. And a raven being uwak na kinakain niya maski bulok, mga panis, mga yun ang kinakain niya. So kaya hindi na siya pumasok doon sa sa loob. Yun na lang dove. And dove is the symbol of the Holy Spirit. It's a clean bird. So ang isa pong malinis, hindi makakatiis, hindi mananatili sa anumang madumi. A dirty bird will thrive, will live on dirty things. Itong dove ay hindi. Okay? Kinain niya doon. Yun ang kinakain niya. Kaya palipat-lipat siya doon sa arko, pero pag gutom na siya, siguro ilipad uli siya, kung kakain uli siya, kung ano makain niyang mga patay na doon. Okay? So bumalik yung dove. Verse 10, he waited 7 more days and again sent out the dove from the ark. When the dove returned, this is naghintay uli ng 1 linggo. When the dove returned after a week, there in its beak was a freshly plucked olive leaf. Meron dahon na. Meron dahon na. Hindi niyo ba napansin yung ginagamit ito sa buong mundo, yung symbol na to, yung ibon na may hawak na dahon sa bibig niya? Ano ang symbol noon? Peace. Di ba? Peace. It's become a worldwide symbol. Every country, every lahat ay, ewan ko saan nila nakuha yon, di ba? Pero ito kasi parang there is already peace on earth. Natapos na yung galit ng Diyos. So, maski unbelievers, mga secular, mga tao sa mundo ginagamit yun. Mga companies. But this is where it started. Okay? So, nung nakita niya mayroong dahon sa bibig niya, then no one knew that the water had receded from the earth. He waited 7 more days, sent the dove out again, but this time it did not return to him. Being a clean bird, siguro minadapuan na siyang puno. Yung mga puno na hindi na bumalik uli yung Okay? So talagang bumaba na yung tubig. So in verse 13, by the first day of the first month of Noah's 601st year, the water had dried up from the earth. Noah then removed the covering from the ark and saw that the surface of the ground was dry. By the 27th of the second month, the earth was completely dry. So iba kasi ang Jewish calendar noon. So kung sinasabing itong second month, it doesn't mean na February yun. Okay? Pero hindi na natin halugugin talaga kung anong buwan. Basta sinabi dito, importante sa atin yung kung gaano katagal na naghintay at nanatili yung mga bagay, yung ulan, yung baha. Okay? Then verse 15. So, then God said to Noah, come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives. Makita niyo po dito, walang dialogue si Noah kahit minsan wala siyang sinabi. Sumusunod na lang siya. Hindi ka mukha ni Jonah, di ba? Nakipagtalo siya sa Diyos. Marami siyang dialogue. But dito, we couldn't read any dialogue or any word from the mouth of Noah. This is telling you and me na it's no longer our words. It's not what we want. It's what God tells us. Yun ang importante. Yun ang sinabi nga. Sinabi kay Noah, kailan siya papasok, ano ang gagawin niya, gaano kalaki yung barko, sino ang dadalhin niya.
Tapos sinabi rin ng Diyos kung gaano katagal siya. Noah stayed in the ark 371 days. Imagine, isang taong ka doon sa loob ng barko. Nakasama mo yung mga hayop, wala kang nakikita. Sarado ang pinto, saradong-sarado ang arko. Hindi na explain paano yung fresh air, paano yung stench, yung amoy ng mga hayop. Okay? So then Noah then removed the covering from the ark and saw that the surface of the ground was dry. Okay? Then God said to Noah, verse 15, "Come out of the ark, you and your wife and your sons and their wives. Bring out every kind of living creature that is with you, the birds, the animals, and all the creatures that move along the ground, so they can multiply on the earth and be fruitful and increase in number on it." So doon yung pamilya ni Noah, doon nag-umpisa uli ang second batch noong multiplication at yung panibagong buhay na pinanggalingan natin lahat. So Noah came out together with his sons, his wife, and his sons' wives, all the animals and all the creatures that move along the ground, and all the birds, everything that moves on the land came out of the ark, one kind after the other. What is this telling you and me? Pagka talagang sinabi ng Diyos na ang pamilyang ito ang masisave, they were really saved. Walang nangyari sa kanila. Yung 8 pumasok sa loob ng arko, plus yung mga hayop na inutusan niyang isama, lahat sila ay lumabas. Walang sinasabi ditong namatay, nagkasakit. That's how God provides provisions for your salvation and my salvation. It's secured na walang nangyari. Nangangawit ka lang. Sa masigit po yung bakit. Dito ka. Dito ka. Tapusin na lang po. Dito ka na. Iupo ko dito. Rob, kumaho ka naman. Dito ka sa banda. Sorry. So Noah came out, verse 6, malapit na. So lumabas po silang lahat doon. So wala kayong question, wala kayong Arnold, wala. Kayo po, walang question dyan. Ay, gusto niyo. Okay. So lumabas sila. Everyone that entered the ark came out saved, safe. No one got sick, no one napilay, nagutom, or namatay. Okay? And what did Noah do after that? Verse 20. Then Noah built an altar to the Lord, taking some of all the clean animals and clean birds. He sacrificed burnt offerings on it. Yun po ang dahilan bakit 7 pairs yung clean animals and clean birds. Para meron siyang isa-sacrifice. Kahit mag-sacrifice siya, meron pa ring matitira at magpapatuloy pang mag-procreate yung pair na yon. Kaya naintindihan na natin bakit yung lahat ng ang clean animals, only 1 pair, 7 pairs yung malinis. Okay, verse 21, the Lord smelled the pleasing aroma and said in his heart, "Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. Never again will I destroy all living creatures as I have done." So maraming nagko-question ito kung ito daw po ay worldwide flooding daw. Sinasabi nila this could be just localized o iba-ibang nasyon, pero it could not be worldwide. So na-establish na natin kasi lahat ng bundok ay natabunan. And this is a proof, kasi titignan natin yung logic. Sabi ng Diyos, "Never again will I destroy all living creatures as I have done." Hindi na gagawin uli ng Diyos na gugunawin ng mundo ng baha.
kung local ito, bakit maraming local floods? Di ba marami pa ring floods ngayon? May mga tsunami, marami pa rin namamatay ng floods. Kung pinangako ng Diyos na kung local ang tinutukoy na will not no longer let local flooding, ibig sabihin yung mga isolated flooding lang, then God is lying. But God is addressing worldwide flooding. Yun ang pinangako niya. So wala nang naka-experience yun, hindi na natin na-experience yun. And we will not experience that again kasi tinalaga ng Diyos. Sabi niya, never again will I destroy all living creatures as I have done. So we can read in Revelation and other scriptures that the next way that God will punish the earth is by fire. Sabi, heaven and earth will be consumed by fire. So hindi natin alam. Pero yun ang tinalaga. Di ba? Pagka tinalaga ng Diyos, sinabi niya ay mangyayari. So mas nakakatakot yung nakakatakot din yung itinalaga. So totoo yung sinabi sa worldwide, kaya you can never see any worldwide, ibig sabihin yung buong mundo ay natabunan na baha. Marami pa rin nababaha. Maraming binabahang iba't ibang nasyon. Okay? As long as the earth endures, verse 22, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Binalik ng Panginoon yung season. Kasi siguro nung yung during the flood, yung 150 days, there's only darkness. It's gloomy. Kaya after God has been appeased by the wrath He has extended, tapos tinanggap niya na yung worship, the Lord smelled the pleasing aroma, said in His heart. Remember, who offered the sacrifice? Who offered the worship? Noah, yes. Noah was righteous. So, kaninong worship ang katanggap-tanggap sa Panginoon? Yung matuwid, righteous. Kasi dito, nung nag-offer ng worship, ng offering si Noah, God smelled the pleasing aroma. Tapos nagkaroon pa siya ng covenant, ng pangako, never again will I curse the ground because of humans. Even though, sabi nga dito, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. What can we get from this? Yung sinabi ng Panginoon. Hindi ko nagagawin ito kahit alam ko na mananatiling madumi ang puso, matigas ang puso ng mga tao. Sabi niya, di ba? Never again will I curse the ground because of humans, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. What is this telling you and me? Tama. Punishment and judgment will never change people. Hindi magbabago ang punishment and judgment. Kahit katindi, kahit gaano katindi. Kaya nga sila, yun din family yun, kung tutuloy natin ang istorya, lahat sila nagkasala rin after that, after they've witnessed what God has done. Kasi nga sabi, I will not do it again, even though every inclination of the human heart is evil from childhood. Ito from childhood. Kaya nga sinasabi, kahit yung mga batang yan, mayroon ng inclination to sin, to disobey, to disrespect the parents, to become selfish. Kahit mga bata yan, nadi-display na nila yung galit nila, yung pagkamaramot nila. Pag kinuha mo ang laruan, nagagalit sila, nagdadabog, tinatapon. So, walang nagturo sa kanila noon. Kahit yung maliit pa na hindi pa ang pinapanood lang nila, cartoon, mga kumakanta,
yung mga, di ba, mga sumasayaw, kasi hindi natin sila pinapahintulutang manood pa ng mga, di ba, ng mga adult, mga violence. Pero makita mo na di-display na ng bata yung kahit walang nagturo, kahit wala silang na-observe, kahit wala silang nakita, because sinabi nga dito, every human has inclination to sin from childhood. Judgment of God. Yung tindi ng judgment, yung tindi ng mga namatay, hindi pa rin nagbago ang tao. And remember doon sa sa Genesis, ano ang kinaing ni Eva? It's the fruit, it's the knowledge of good and evil. So, knowing what is right and what is wrong would not even guarantee that a person would always choose what is good. Nakita na natin dito, nagkaroon na ng kaalaman ng tao what is right and what is wrong, pero nagkasala pa rin. Nangyari na yung kumukulog. So, the knowledge of good and evil didn't change the people's heart. Punishment, judgment didn't change people. That's how evil we have. That's why we need the gospel. Only God can change people. Kaya nga, lahat ng tao kailangan si Jesus Christ because He is the only one who can free us from the slavery of sin. It's not the punishment. It's not jail. Makita niyo ang mga kinukulong. Hindi sila nagbabago. Lalo silang sumasama. Mas lalo matindi pa. Mas, di ba yung mga pabalik-balik nga ay lalong tumitindi ang hindi na sila natatakot. Judgment, punishment, knowledge of good and evil will not change people's heart. It's the gospel. It's the relationship with Jesus Christ. That's what will change people's heart. Kaya kailangan natin, itong buhay ni Noah ay tinuro sa atin na ang mga bagay nito ay talagang may hangganan ang kasamaan ng tao. There is judgment, there is punishment. Even though ang haba ng pasensya ng Panginoon, 120 years, He waited for people to repent. During the preaching, nothing happened, nothing changed. So we will stop there. Kung meron po kayong question, meron kayong question dyan, madidinig namin kayo. Adeline, may question. Erwin. I hope yung mga lessons na nakuha natin kinuha, at saka kung babasahin niyo pa siguro, meron pa kayong makukuha mga lessons sa buhay niya. Kung nakikita ng Diyos ang mga kasamaan, sabi niya, God saw all the wickedness. But at the same time, He saw the righteousness. God sees the wickedness, but He was pleased in seeing the righteousness. Kung nakita niya yung righteousness ni Noah, God created a way, an opportunity for them to be saved inside the ark. So this is a picture of salvation through Jesus Christ. The ark is a portrait, a picture of Jesus Christ as a Savior. Anyone inside the ark will be saved. Anyone who has a relationship with Jesus Christ will be saved. Okay? Ganda ng verse 22, as long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Hanggang siya ay bumalik uli. Ano po, Pastor? Kamukha po siya nung description niya doon sa time na pinaulan ni Lord, yung Sodom at Gomorrah ng apoy. Which is si Lot, ang family ni Lot is nandun pa. Kaya nag-send siya ng 2 angels para sabihin sila to evacuate
yung lugar na yun bago niya paulanin ng apoy. That's correct. Yeah, so it's the same. Yeah. Tama yung maganda pinoint ni Cha na every judgment of God merong exemption. Ang mga nai-exempt, mga nasisave, yung mga righteous, yung mga sumusunod, yung mga may fear sa Kanya. So it's the same. God's final judgment, the next judgment of God will be final. Wala nang susunod because He will burn everything. Susunugin niya at babaguhin niya ang buong sandaigdigan. Again, there's exemption doon sa mga sumusunod. So, they multiplied again and they started a new generation through Noah. Add ko lang, Pastor, may ano din eh, may verses doon na si Abraham and Lord having a conversation. And as Abraham is very persistent asking, may isasalba po ba kayo sa Sodom at Gomorrah if kahit 10 lang po? Ulit-ulit niyang tinatanong yun Kapag negotiate siya. Nakipag-negotiate siya kung ilang tao. And God always say yes. Yeah. Kaya hanggang meron siya nakikitang righteous, yung righteous na yon ay magiging dahilan na hindi i-withhold niya ang judgment na yon. At saka nakita natin yung household ni Noah, siya lang ang binanggit. Although hindi in-explain na unbeliever ba o righteous din yung mga ano. Pero sinabi, you, because you are righteous, you and your family will go inside the ark. Okay. Comment. Wala kayong question. Meron kayong tatanong? Dax, Pearl, Jeff. May tanong ako, Pastor. Sige. Kung saan yung rainbow dyan? Kasi sabi nila, pagkatapos lang ng ulan, may rainbow daw. Kaya kung atin kayo ng service bukas, yun ang chapter 9. Bukas Ilang na pala yung kapatid sa po si Noah po, Pastor? Ha? Ilang kapatid niya? Kapatid niya? May kapatid po. Hindi binanggit kung may kapatid, pero binanggit yung tatay niya. Oo. Binanggit yung tatay niya. So, Panglima Pamilya ng ni Noah. hindi binanggit yung parents niya. So, yung asawa niya, tsaka yung 3 anak niya. So, tomorrow we will understand ano nangyari doon sa 3 anak niya, ano nangyari doon kay Noah after that. Yung rainbow. And yes, that will be shared to you Ang tomorrow. pumasok po sa isip ko kasi nga, di ba, 8 sila. Tapos, syempre, magkakamag-anak sila. So, ang ano ng Panginoon, mag-multiply. So, meaning, noon inalaw din talaga ng Panginoon. Syempre, magkakadugo yun. Pinsan. Pinsan, no? Oh. Yeah, yung panahon na yun, yes. Yung panahon na yun, talaga inalaw ng Panginoon yung ano, kamukha ni Eva at ni Adan, sila yung magkakapatid. Magkakapatid ang naging dahilan para magkaroon. So at the time, God allowed that. Kasi nga noon, so perfect, halos so perfect. Ano pa sila, although dumating na yung curse, kaya nga mahaba pa rin ang buhay ng tao noon. Although yung mga genes nila hindi pa masyadong naapektuhan. Di ba ngayon ang pag magkamag-anak, ang tendency ay hindi maganda magiging yung closely related. Pag sila ang nagtalik, hindi may diferensya, di ba? Yep. Ang ngayon. Pero noon, God allowed and protected yung mga tao na magkakapatid, magtatatay, pero kinalaganan na ng Diyos ngayon, hindi na, kasalanan na ngayon yun. God allowed that at the time so the earth can be filled with people. Yes, sila Noah, silang nun. Kasi mag-aasawa naman sila. Kasi nga kasama yung mga asawa. Pero from Adam, silang magkakapatid na muna ang nag-multiply. So there's reward po, righteousness, and there is hangganan ang ayaw sumunod, ayaw makinig, ayaw magsisi.
that's what are waiting people who would not repent, and that is the judgment of God. So verse 9 for tomorrow, and anuhin natin sa sharing natin sa word bukas, and we'll see what happened to the 3 children, what happened to Noah, what happened to the rainbow, and to yung pinangako ng Panginoon. Pero ngayon, nakita na natin ang covenant ng Panginoon. Sinabi niya, I will never do it again. Have we seen any worldwide flooding? Yung sinasabing flooding, marami pa rin iba-iba klaseng judgment ang dumating sa buong mundo. Kamukha nun yung COVID-19. It's a worldwide Million po. judgment, di ba? But it's not similar. Ang pinangako dito ng Panginoon, similar way. I will not judge the world in a similar way, worldwide flooding. So, hindi rin sinabi dito na I will no longer judge the earth. I will no longer judge the sinners. He would continue to do that in a small ways. And he will do it worldwide in the final, in the last days. Okay, meron pa akong question. Adeline, wala na. Love. So, we learned from Jonah and Noah. Yes. Yan po ang nakuha natin sana mga applications doon sa pinag-aralan kay Noah. Marami pong application. Kayo po, wala na po. Tulog na kayo. Sige. Nag-outcome sila. Wala na po kayong question. Let's close in prayer. So hope you can join us tomorrow so we can know the final last ending part sa buhay ni Noah. Okay. Okay, let's pray. Lord, we thank you for the opportunity, Lord, that you've given us. Cause the life, the story of Noah be written, be recorded, be retained on the pages of the Bible so we can learn, draw lessons, and we can get, Lord, the picture of how holy you are. At the same time, you are a just God. You are merciful. You are gracious. But Lord, we've learned tonight, we've heard tonight that you would not contend with man forever. Help us, Lord, to respond to your calling, respond and obey you, because, Lord, we cannot, Lord, play with your grace, with your patience. There is a time for everything. So help us, Lord, to be more passionate in sharing the gospel with our loved ones, with our families, knowing there is judgment that is coming upon the earth, the whole earth. So every judgment is waiting for those who are refusing to change their heart and submit to the lordship of Jesus Christ. You have ordained men to be born and to die once, and after that, judgment. So help us, Lord, retain these messages in our minds, in our hearts, echoing there is a reward for being righteous, being obedient unto you. So help us, Lord, to remain in the ark, in the bosom, in the palms of Jesus Christ, knowing we will be safe. We will be kept safe by the loving hands of God. And thank you, Lord, for our salvation. Thank you, Lord, that we saw the picture of Jesus Christ through the life of Noah and the flood, that you are a gracious God in the midst of your hatred towards sins, towards unrighteousness. You are still gracious. You are still merciful to the people, those who are obedient and righteous in your sight. Thank you, Lord, for everything. We bless you and we thank you in Jesus' name. Amen. Thank you, everyone. Thank you for joining us. Hope you can join us tomorrow morning.